ang mensaheng ating pagsasalunan sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang Panginoon. The Gospel is taken sa Luke chapter 2 verses 1 to 14. Ito lang ang sinasabi ng Bible, makinig kayo. Do not be afraid. Sabihin mo kayo katabi. Ano sa Tagalog yun? Wala kang hindi nyo naintindihan, hindi ko naintindihan. Ang ibig sabihin doon, huwag kayong matakot. Ano? Do not be afraid, for behold, I bring you good news of great joy, which will be for all the people. Ito po ang mga salita, ang mabuting balita ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Ang
Wag mo nang habaan kasi nagmamadali sila dahil Christmas celebration nila. Diba? Nagmamadali ba kayo? You know, brothers and sisters, the reason why we have this celebration, bakit may celebration? Katulad dito, iisa ang dahilan. Sabi nga ay, iisa is the reason. Diba? Si Kristo ang bida. Si Kristo ang dahilan. Okay? Si Jesus po ang dahilan. Ano po? At ang good news para sa inyo, na nais kong ibahagi sa inyo, sabi ng Bible, do not be afraid. Huwag anya kayong matakot. Marami kasi kayong mga tao natatakot. Natatakot dahil may sakit. Sino sa inyo may sakit? Taas ang kamay na may sakit. Pagagaling ng Diyos yung tataas ang kamay. Walang sakit. Huwag kayong tataas pag wala kayong sakit. Yung may sakit. Wala kayong sakit. Yung bulsa nyo walang sakit. Sino ang may sakit sa bulsa? Lahat ang may sakit sa bulsa, bibigyan ng Panginoon. Hindi na. Okay. So, kaya sabi ko po, hindi po ako magtatagal ng message kasi parang na-deserve ko sa inyo na kaya yung iba'y pumunta dahil sa Christmas celebration. Diba? Kaya yung iba'y nagtirito dahil sa Christmas party. Pero tandaan niyo po, hindi magiging successful ang isang party kapag hiwalay at di kasama ang Diyos. We cannot deny, hindi po natin po pwedeng itaki na ang dahilan kung bakit may Christmas party ay ang dahilan lamang ay si Jesus, di ba? Ang Panginoon. Kaya Christmas party. At napalala silang sinabi rito ng Panginoon, do not be afraid. Sabi roon sa verse 10 ng Luke chapter 2, pakinggan niyo po ito. Sabi ng Bible, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Pero nakita ko para wala kayong kagalakan. Para hindi kayo masaya. Malaking kagalakan para sa lahat ng tao. Kung pag-uusapan po natin ang biblical message, ang mensahe mula po sa Biblia, the message of joy. Sabihin niyo, joy. Sabihin natin, joy to the world. Tumatanda ako, senior citizen na rin. Ako po nag-birthday noong December 1, ako po ay 69 years old na. Pero sabi ng iba, parang 39 years old pala ang isura na. Ang halina. Yung hindi pumapalapak, hindi maniwala. Amen. So nakita po natin yung joy na dulot ng Panginoon, the biblical message of joy to the world. It prepare, ito'y nagpapakita, ito'y nagpapaalaala sa atin to the good news of Jesus Christ's word. Ang joy to the world ay tumutukoy po sa pagsilang ng ating Panginoon sa Kristo. Bakit ba joy to the world? Bakit ba joy to the world? Kasi
Ang taong malungkot, patay. And before, bago po tayo makakilala kay Kristo, tayo yung mga patay. Nanay, bakit po ba tayo mga patay? Sapagkat ang lahat ay nagkasala. We have no connection with the Lord. Kapag ang tao ay walang relasyon kay Kristo, patay. Hindi alam ang ginagawa. Kaya sabi ni Kristo nung siya nandun sa krus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Bakit hindi nalalaman ang taong patay at walang relasyon kay Kristo? Akala niya laging tama yung ginagawa. May mga nanay na akala niya laging tama yung kanyang ginagawa. May mga asawa na lalaki na akala niya tama lagi yung kanyang ginagawa. Nakikinig ba kayo dyan? Yeah! Kala ko nanginig kayo dyan. Kala ko nanginig kayo dyan. Hindi po natin alam yung ginagawa natin kung iwalay tayo kay Kristo. Kailan lang natin nalalaman yung ating ginagawa? We will know the truth kung alam natin yung katotohanan. At ang katotohanan ay ang Panginoon. God forbid, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Jesus is the way, the truth, and the life. And no one can come to the Father except through Jesus. Wala anyang makararating, makapupunta sa Ama. Ibig sabihin sa langit, kung tayo'y iwalay kay Kristo. Ngayon po'y panahon ng season of Advent. Ano po ba ibig sabihin ng Advent? Advento. Ano po ba ibig sabihin ng Advento? Pagdating. Kaya kayo kamukha akong baka pa. Di ba ano? Kamukha akong baka pa. Nung baka pa ako, napaka-ano. Cute. Diba? So, pagdating po, kapag may dumarating, at mo, asawa mo nag-abroad, matagal kayo nagkahiwalay, di ba excited ka? Naghahanda ka, nag-prepare ka kung ano yung dapat mong gawin para mapaligaya at mapasaya ang iyong hinihingitan. Baka pagdating ni Mister, sabi na ikaw ang sumaya, si Kumari ang sumaya. Delikado po. Ang sumaya si Kumari, instead na ikaw, madalas ganun. Ganun po madalas. Kaya po, kailangan yung preparation yung pagdating, Advento o Advent pagdating. Ang Panginoon unang dumating. Ang unang Advento dumating siya, yung ating sinicelebrate ngayon, Christmas, Pasko. Ang ibig sabihin ng Pasko ay ano ibig sabihin ng Pasko? Pagsila. Ang ibig sabihin ng Pasko ay Paschal Mystery. Pasko, Paskwa. Ang Paschal Mystery, yung paanong si Kristo ay isinilang at mula sa pagsilang pa lang ng Panginoon, ando na yung pag-uusig. Kaya kasi Kristo ay sapsaban isinilang. Hindi siya isinilang sa magandang bahay o magandang apartment o hotel kasi punong-puno ang lahat ng o lahat ng panuluyan.
Ay, sino ba may kagagawa nun? From the very beginning that it was revealed, ipinahanap, abay, kinukontrol na ng diablo. Kasi, nang magkasala ang tao, we are controlled by the devil. Nung magkasala ang tao, kontrolado tayo kasi nasala ang kaluluwa natin kay Satanas. Yan yung result ng kasalanan. Sabi ng Romans chapter 3 verse 23, ang lahat ay nagkasala. Walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Samantalang napagandang ng Diyos sa kaligtasan natin, ang tao ay kagaya ng Diyos, walang kasalanan, hindi ito sana problema ang damit. Hindi ito sana problema ang paglalaba. Hindi ito sana problema ang paniligo. Hindi ito sana problema ang mga ginagawa natin ngayon. Food, shelter, clothing, everything. Health, hindi problema natin yun. Kailan pumasok noon yun, nung magkasala po ang tao. Kagagawa ni Satanas. Kaya ang tao ay nagkakasakit at kaya namamatay dahil sa bunga ng kasalanan. Kaya ito ang Diyos, si Kristo, nagkatawang tao para ibalik ang magandang plano ng Diyos sa atin na ang tao'y kamting muli ang kanyang unang-unang plano, ang buhay na walang hanggan, walang katapusan, buhay na walang kamatayan. Eh kaya namamatay tayo dahil nagkasala. At dahil namamatay, kasi ito po, mabubulok lahat yan. Mabubulok. Kung hindi tayo nagkasala, hindi po yan mabubulok. Kung hindi sana tayo nagkasala, hindi sana tayo naglalaba. Kung hindi sana tayo nagkasala, hindi sana tayo nagdadamit. At hindi malisya ang kaisipan ng tao. Kahit nakita mong hugot-hubat dyan, wala kang malisip na masama. Pero dahil sa kasalanan, ang Panginoon ay unang dumating sa ating mga buhay. Mahigit. Kanya lamang ang Panginoon sa Kristo, hindi nila tinanggap. Kaya ngayong Gospel this day, di ba? Sabi ng Panginoon sa Kristo, saan ko ihahambing yung binasa namin kanina sa daily bread, yung araw na ito, saan ko ihahambing ang tao ngayon? Inihambing ng Panginoon ang tao sa mga taong nakatambay sa lansangan parang bata, nakatupo, nakatambay na walang ginagawa, naghihintay kung ano ang tatama. Sabi ng Panginoon sa gospel na yan, tinugtugan ko kayo ng plauta. Hindi kayo nagdaramhan. Ibig sabihin, ayaw nilang makinig, ayaw nilang maniwala, ayaw nilang tanggapin yung alok ng Diyos. Mapalad kayong lahat na nandito, kaya kayo nandito dahil tinanggap niyo si Kristo sa inyong buhay. Kaya kumating yung first advent, yung unang Pasko, Paschal mystery, yung pagliligtas ng Diyos sa atin, yung pagpapakahirap, pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng Panginoon. Eh kung hindi ginawa din ng Panginoon, wala tayong pag-asa.
Mayroong Quezon City, pero wala tayong pag-asa. Di ba? Kung hindi dumating ang Panginoon, kanya lang, marami pa rin tao ayaw tumanggap kay Jesus. Marami po. Mga tao ayaw tumanggap kay Jesus. Pero tandaan niyo, nakinig kayo dito kayo tumingin. Lahat ng titingin sa akin, dadalo ang power niyo. Yun ang ginagawa ni Cristo. Kasi hindi naman yung kapangyarihan ko, kundi kapangyarihan ang salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa kanyang pangaral, magiliw ninyo, tinitigan ang mga tao. Magiliw na tinitigan. At bawat tamaan ng mata ng Panginoon, may power, may kapangyarihan lumagaling sa kanila at ang mga may sakit ay lumagaling. Parang tipid na tipid yung palakpakan. Hindi ko naman ako magtataka dito sa chapel, minsan malabo. Kaya parang kayo magpapakay na lang naman. Dapat ang palakpakan parang buhos ng ulan. Kaya dumating po ang Panginoon. Kaya ito sa kansilan sa gagawin ko pinasa ngayon. Sabaroon, yung mabuting balita, yung magandang balita sabaroon, do not be afraid, for behold, I bring a good news and great joy, which will be for all people. At yung joy na yon, in the biblical message of joy of the world, it refers to the good news of Jesus Christ's birth. Pagsilang ng Panginoon. At yung pagsilang na yun ng Panginoon, tahimik. Kasi medyo ako makakilala mo. Tahimik. Na ano sa palagay yung narinig doon sumilang si Jesus? Mga huli ng kuliklik siguro. May kuliklik kaya doon. Sabi ng Bible ay, ang narinig doon ay mga awitan ng anghel. Ano po yung inaawit na rin? At sa kundi natin, hindi ko alam kasi wala pa ako. Hindi pa. Diba? Ang inaawit ng mga anghel ay sabi, na gabi, biglang may sumilang na natala at narinig ang awitan ng mga anghel. Unang inawit niya ay, bago sinisilang pa lang ang Panginoon, joy to the world, the Lord is come. At nung isinisilang na ang Panginoon, dahil naghihirap sa pagluluwal ang isang babae, ang awit ng mga anghel ay, si Mama Mary naman, si Mama Mary, hindi naman niya katulad ng mga babae sa ngayon na kung makakanak at kung wala masasawa. Hindi po iskandalosa si Mama Mary nung isinisita sa Jesus. Dahil hindi nga siya tumiri. Ang mga magulang ay tumiri. Isipin yung mga bata. Sabi nga, kahit ka rin natin laman at puto natin kulang pang pambayad sa iring ng mga nanay natin. Diba? Kaya hindi dapat, mga bata, hindi dapat na nalikuran ng magulang. Halimbawa, ikaw ay naging sport, ano yung naglalaro, tapos nanalo ka, naging milyonaryo ka, naging ano, tapos biglang hindi mo papansin yung mga magulang mo. Napakasama. Diba? Napakasama. Kasi yun ay pagtanaw ng utang na loob. Gratitude. Sabihin niyo, gratitude.
Pag sinabing gratitude, malaking utang na loob. At yun ay gratitude natin sa Diyos. Malaking utang na loob natin sa Diyos na tayo'y makasalanan, ngunit nang dumating si Kristo, tayo'y iniligtas at binigyan ng bagong buhay. Ang hina. Amen. The first message na nais iparating ng Panginoon, the key points about the joy to the world, the first message is the universal joy. Hindi ko nababanggitin kasi pag pinapahal ko sa akin, it is represented by this song. Kaso hindi naman nakahanda yung mga choir sa ano, kaya naman sinasabi ko yung Lord, hindi naman nakahanda. Kaya yung book. So, the universal joy that represented the song, Joy to the World, the Lord is come. Yung book, not for a few, but for all people. Ibig sabihin, kahit anong sekta mo, kahit anong lehiyon mo, kahit ano ka man, maging sino ka man. Ang kagalakan yun ay para sa akin. Kahit na inagaw ni kumari mo, ang mister mo, kasama yung mag-i-enjoy sa kagalakang tulog ni Kristo. Amen? And the second message. So, di ba sabi ng Panginoon, yung kanyang kagalakan ay kagalakan hindi natin makukuha sa lipunan. Hindi ko makukuha sa lipunan. Sabi lang, my joy. Yung kagalakan, yung joy na dulot ni Kristo ay hindi mo makukuha sa pagtama sa loto. Yung kagalakan na dulot ni Kristo ay hindi mo makukuha sa yung number 2. Yung kagalakan dulot ni Kristo ay nararanasan natin kung may malinis na puso tayo. At yun ang bagong pagkaban kapag may malinis na puso. Ang tao may malinis na puso, may malinis na puso. Pero mga tao madumi ang puso, bukang bibig, pagmumura, pag-aaway, pagkakabahagi, pagkakampi-kampi. Kaya tayo, prayer partner, tuturin natin ipanalangin ang bansa natin. Nag-aaway-away sila, nagsisiraan sila. Hindi mo alam kung saan patutungo ang bansa natin. Pag-naisip yun. Pag-naisip yun. The message of Christmas is love. Because Jesus is love. Verse 4, verse 7 to 8. God is love. Ang unang laman ng puso natin si Kristo, sabi ng Mark chapter 7, verse 21. Kung ano kanya ang laman ng ating bibig, yun ang magiging bukang bibig. Yun ang nagpaparumi sa tao. Hindi yung pumapasok, kundi yung lumalabas sa bibig. Kaya dapat po magdasal. Ipanalangin natin ang ating bansa na magkasundo ang mga leaders at kukunin natin na sila'y ipagpasahan. Hindi magsiraan, kundi magmahalaan. Maging sino ka man. Diba? Hindi ako makaduterte, hindi ako makasara, hindi ako makapititel, hindi ako maka-Romualdez, hindi ako makaganito, ako'y makadiyos. Sino ang makadiyos? Number 1 na sino?
Kung tayo'y maka-Diyos, sabi natin, pray for them. Pray one another. Diba sabi ng Panginoon, if you are waiting for the final coming of the Lord, kung tayo naghihintay sa ikalawang pagkabalik ni Kristo, anong sabi ng Bible? Watch and pray. Magbantay at magdasal, manalangin. Eh baka hindi na po tayo nagdadasal, baka naghihintay tayo ng umaga para mare-mare ang tumama. Ay pare! Pare! Tagay mo na! Anong tumama pare kanina? May nag-aalok ako doon, nag-aalok ako. Yung may mga nakaroon yung papel. Tapos ano, alam ko kung ano yun. Nung pala yung last day niya sa tawag doon na. Kaya pala yung may mga prayer partner, may dalang buti. Bawat verses na sinasabi ko, iniligis ka. Yung pala, itakaya. Yung sabi ko, ang mabuting balita mula po sa 11:28. Mateo 11:28. 11:28. Tumbok 100 sa 18. Sabi ng Bible, makinig kayo. Romans chapter 12, verse 2. Mag-iba na kayo at pagbago ng isip. Kailangan mabago yung isipan ng tao. Dahil ang isipan ay pintuan ng mabuti at masama. Ano ba ang pinapapasok natin sa isip? Yung masama o yung mabuti? Ang magpapasok lang ng mabuti sa kanyang isip, yung alam niya yung mabuti at masama. At yung nakakaalam lang ng mabuti at masama ay yung mga taong tumanggap na kay Jesus. Amen? Sabi ng professor namin, ang professor na nagtuturo sa amin sa CTW, si Mr. Batucon. Yan, professor siya sa UST at saka sa Isabel University. Ano mo sabi niya? Ang taong hindi nag-iisip, hindi ginagamit yung isip, hindi nag-iisip, hindi tao. Ano kaya yun? Bro, ano kaya yun? Pag ang tao hindi nag-iisip, ano kaya yun? Parang ayok, di ba? Di ba yung aso minsan dito, dudumi dyan? Ha? Yung nabasa, nakita ko sa Facebook, yung pari nagsisermon, doon sa tao, ganyan. Ha? Nakita niyo yun? Sabi may dalawang aso. Sabi ng pari, huwag niyong hahayaang pumasok ang demonyo sa iyong puso. Eh nakita niya yung aso, may ginagawang hindi tama. Nagsisex ang aso. Nasarap ka niya. Sabi niya, huwag niyong papayagan ang demonyo pumasok sa iyong puso. Ay, tumasok pa kayo ito. Diba? Gano'n ang tayo. Walang isip. Hindi nag-iisip. May mga taong gano'n. Ang mga taong hindi ginagamit ang isip at hindi nag-iisip, para tayong tao. Alam natin marumi, ludumihan pa. Alam natin masama, gagawin pa. Paano natin masasabing handa tayo? The joy of the Lord that we need to experience, maranasan natin ang kagalakan yun kung tayo may malinis na puso. Amen. Sabi nga, watch. Alam mo yun dito, nagbibigay ng tayo. Pag sinabing watch, magbantay. Bantayan daw po natin ang word. Yung sinasabi natin. Bantayan daw natin yung ating attitude. Bantayan daw natin yung ating thought. Pag-iisip. Bantayan daw natin yung ating character. At bantayan daw natin yung ating heart. Yun ang what WABCH. Sabi ni Father kanina. Watch. Kung nga ba, pag hindi ko binuntayan yung mga sasabihin mo, tama na, galing ka sa El Shaddai, nag-praise the Lord ka, pero hindi sa alam mo na bumura ka na. Hindi sa alam mo, at sa alaman mo, may dumaan, ay marit pa kaya na, galing ka sa El Shaddai.
yung mga tao, yung pala mga tagal-sagal, hindi pa pala nagbabago ng ugali at ang ginagawa. What's your action? Your action. Hindi pala attitude, action yung ginagawa natin araw-araw. Bantayan. Yung pag ginagawa natin araw-araw ayon sa kalooban ng Diyos o ayon sa lipunan. Romans 12 verse 1. Romans chapter 12 verse 2. Huwag kayong pumayong sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang malaman ninyo kung ano ang mabuti at nakalulugod sa Diyos. Malalaman lang natin yung mabuti, tama, nakalulugod sa Diyos kung nabago yung isipan natin. Mahina. Second, Jesus as Savior. Yung pong nag-point sa joy to the world, Jesus Christ as Savior. Joy to the world, it identifies that Jesus as the promised Messiah. Si Kristo ang parakong tagapagligtas. Si Kristo ang promise o parakong Messiah, hindi Messiah. Iba yung Messiah sa Messiah. Pero mga kilala kayo ako Messiah. Yung mga taong kulang-kulang, ibang isa Messiah, ang nakakatakot yung magpakilala kang ikaw yung Diyos at yun ay magaganap, sabi ng Biblia, pag-ingat na siya kayo sa huling panahon na marami magpapanggap na siya si Kristo. E balita ko na kahuli na ngayon. Balita ko na kahuli. Okay. And finally, take two. Sabi ko, nag-meeting sila eh. Take two ha? Ready? Ready? Kasi may luwan pa kayo. Okay. And finally!
Kasi bababatain kayo ni Lord ng 10 years. Ako, hindi kayo makakaniwala. Naniniwala ba kayo? Pero wow, di ba? 69 years old, pero ganyan ang pubis. Pubis for sila. So finally, ano yung unang mensahe ng Diyos? Nakalimutan nyo na agad, nandito kayo sa loob ng simbahan. Ang unang mensahe is the universal joy. Kagalakan hindi para sa isang tao lang, kundi kagalakan para sa lahat. Amen. Pangalawa, the joy of the Lord ay ito'y nagpapahayag ng si Kristo ay ating tagapagligtas. Yung kanyang pagsilang. And finally, the joy of the Lord, it represents hope and redemption. Pag sinabi kong hope, hindi po sigarilyo. Alam mo ang sigarilyo, tuntok ng demonyo. Isang bagay yan na sinasabi ng Biblia sa 1 Corinto 3:6. Sabi ng 1 Corinto 3:6, hindi nyo ba alam na inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nananahan sa inyo? Parurusahan ng Diyos at sino mang magwasak sa templo mo. At tayo ang ating katawan, ang templo ng Diyos. Paano nawawasak ang katawan? Yung alam mo nang ikaw ay cathedral na, hindi ka na chapel, pag chapel, maliit na katawan. Pag simbahan, malaki-laki. Pag cathedral, ganyan na yung katawan. Ay hindi ka pa nagkukontrol kumain. Matutulog-tulog pa kumain ng rice at kung ano ng mga nakaka-high blood at mga ano. Eh di magkakasakit ka, ikamamatay mo yan. Nawawasak ang templo. Yung ating katawan. So sabi ng Biblia, may kaparusahan yun. Parurusahan na niya ng Diyos at sino mang magwasak. At ang madalas na nagiging dahilan ng pagkawasak ng katawan ay ang mga bisyo. Kapag ang tao'y may vices, bisyo, kagaya ng sugal, sigarilyo, alak, nakasulat po yun saan? Galatians chapter 5 verse 19. Sa hindi may kakailangan gawa ng naman para lalo niya. Kalimariman ng pamuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, kampi-kampi, pagkaingit, paglalasing, walang taro sa pagsataya, at iba pang tulad nito, kagaya ng syabo, sigarilyo, alak, pamain, kamaklaan, katungkulan, at iba pa. Sabi ng Biblia, iba pang tulad nito, kagaya ng disco, ano makikita sabihin ng disco, D-I-S-C-O, dancing in Satan and company. Kapag pala tayo nag-disco, ang kasayaw natin, demonyo. Iba po yung disco sa ballroom. Ang ballroom for the health. Yung nagsasayaw, magkaroon sa side ka. Pero yung disco, ang tugtog doon, mga papulis sa demonyo, italic song, rap music, ang napupuli doon sa Satanas system. Kaya wag yung i-encourage sa inyong mga anak ay mag-disco. Alam nyo, i-encourage sa inyong mga anak tumalo sa gawain sa halip na disco, Diyos ko, purihin ang Panginoon. Amen! So, hope and redemption. Ano ibig sabihin ng redemption? Katutusan. Kung tayo ay nakasanla kay Satanas, si Kristong dumating, siya ang tumubos sa atin. Hindi mo, hawak na Satanas tayo nun. Nang dumating si Kristo, tinubos niya tayo. Di ba pag nagsasanla? Di ba mayroon kang ginto, sinala mo doon sa Tamunti o Palawan, Unsya. Yung ginto mo na doon. Pag hindi mo tinubos, maririma tayo. Si Kristo, tinubos niya tayo. Redemption. So, we are all redeemed. Lahat tayo tinubos niya. Ang problema yung mga tao, natubos na siya, ayaw pa niyang tanggapin si Jesus. Yun ang problema. Ang kagandahan sa redemption, yung
kanyang pagdugo sa atin, tayo'y kinastify ng Panginoon. Ano ang ibig sabihin ng justification? Justify, ibig sabihin, ginawalang sana tayo ng Diyos. Lahat ng ating mga kasalanan noon, dahil kay Kristo, tayong lahat ay nilinis. Ginawalang sana at ginawa iba-iba ay sa iba. Manina. Amen! Kailangan nyo, ay nakita ko ako kasi yung kasayang inyong Christmas party, iiwanan ko na kayo kasi baka sabihin nyo makikisalo pa kami dalawa. Eh, hindi naman kami kasali. Hindi. Kami po kaya, ang pinakamalaga, yung love. Sabi ko kanina, the message of Christmas is love. And love without giving is useless. Love, charity, it means giving. And forgiving. Pagpapatawad. Ang tao hindi nagpapatawad, hindi anak ng Diyos. Sino lang ang mga anak ng Diyos? John chapter 1 verse 12. Sila lamang na namin sumampalataya kay Kristo, tumanggap kay Kristo, ang binigyang karapatan maging mga anak ng Diyos. Anak ba kayo ng Diyos? Taas ang kamay. At sa healing message, nakapikit ang mga mata. Sabihin mo, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat na nagawa kong kasalanan, mula sa aking pagkabata, hanggang sa kasalukuyan. At mula po ngayon, ika'y aking tinatanggap, ina aking Panginoon, Diyos, at aking tagapagligtas. Kaya ngayon, inaalay ko sa iyo ang aking buhay at aawitin ni Brother Ron. Sabi nyo, aawitin ni Brother Ron ang puhulinan. Just close your eyes. Nakalagay yung inyong kamay sa inyong puso. Nakalagay sa puso nyo ang inyong kamay. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Lord, lay the world and see and ever find to be of you and the sort of this world. A thrill of hope, the weary world rejoices for yonder rain. A new and glorious morn. For your feet, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine, oh, holy night. Sabay-sabay. Kayo siya mawin na. Is the night of our dear Savior's birth. Lord, lay the world and see and ever find to be your gift and the soul bells word. A thrill of hope, the living world rejoices for yonder day, and you in glorious one.
patong nyo doon. Sabi ng Mark chapter 16, from verse 15, sila mga sumampalataya at bautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. At ang mga sumasampalataya ng tataglay ng ganitong ganda ng kapangyarihan sa pangalan ni Jesus ay magpagpapalaya sila ng mga demonyo. Magsasalita sila ng ibang wika. Tumangkot-man niya sila ng ahas. Hindi sila maaano. Uminuman niya sila ng lason, hindi sila mamamatay. At sinuman na niya mapagkuha ng alam kamay, ang mga may sakit ay kakanin. Eh, wala ko. Huwag yung iinom o kayo iinom ng lason. Hindi yung sinasadyang hindi sabihin yung mapatay kayo. Sinasabi ron, ang lason, kamandag ni Satanas. Ang ahas ay simbolo ni Satanas. Ang kamay natin magiging kamay ni Jesus. At bawat papatuba natin ang ating mga kamay na ating bahagi ng katawan, sino man nagpapapray over, gagaling sila sa kapangyarihan ng Panginoon. Ama namin Diyos, inangkin po namin ang pagdaloy ng kapangyarihan mo. Inangkin ko, Panginoon, ang kagalingan ng lahat ng may sakit at may karamdaman. Panginoon, papasko mo na sa kanila. Nagalingin mo na po ang mga may sakit. Alayain mo po sila. Dahil alam namin, Panginoon, ikay Diyos na mapagpalaya. Ikaw po ang Diyos ng kagalingan. Ikaw po ang Diyos ng himala. Kaya ngayon naman, palayain mo po sila at inakit ko ang kagalingan ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. At inakit namin tagumpay na po at pinagaling mo na sila. Anong sagot? Lahat ng pinagaling, ipalakpak ang kamay. Sabihin ko ngayon, I am healed. Magaling na ako. Sabihin ko ngayon, I am strong. Malakas na ako. Sabihin ko ngayon, I am rich. Mayaman na ako. Sa kalan ni Jesus. Amen? Okay, ang kamay sa puso. Sabi ng Panginoon, ayon sa ating sermon na madalas sinasabi, nasa sulat yun sa Biblia, ano man ang inyong isipin at sabihin, yun ang mangyayari sa buhay mo. Kaya mula nung tanggapin ko si Kristo, inisip ko yung sinisigaw natin yun. I am healed, I am strong, I am rich. Kaya yung squatter namin bahay at ako, naghihirap na brother, iniangat nito. Kasi mula nung inisip ko, I am rich. Inisip ko, I am healed. Inisip ko, I am strong. Kaya kahit na tatanda ka, hindi ka mababantok, tuwid ka, at malakas ang tuhod. Para si Abraham, taglay ang lakas ng agla. Amen? Amen. So, itaas ko muna pala yung inyong prayer request. At pagkatapos po nito, pwede na po kayo mag-celebrate. Sana po mas masarap kung hindi kayo mag-exchange deal. Kasi pagpalitan lang, para walang message si God. Sabi ni Saint, ano yan? Si Saint, yun na nga. St. Thomas. Yung tahimik Saint yun sa taga-India, ano? Yung si, ang tawag doon, yung living saint, di ba, no? Ay, kailangan tayo mag-share, magkaloob, magbigay sa ating mga tutubigyan, yung nararamdaman mo. Yung palagay bang nahihirapan mo, bitawan, pero pag binitawan mo, yun ang iyong katagumpayan. Amen. Taas ang lahat ng yan. Yan ang gift nyo kay Lord. Yan ang simbolo ng buhay nyo. Kaya tawag doon love offering kay God. At naniniwala kung ibabalik ni Lord yan, succinctly hindi ka tumakapaw. At tatanggapin nyo ang inyong prayer request. Magiging answered prayer tayo lahat. Ama namin Diyos, pagpasara mapamit na ito, kanyo at sila is Biblia, wallet, bag, passport,
namin, Lord, ang aming maalat handog pangako mo na ibabalik ito sa amin. Sa ibayong paraan, siksik-lig ka tumaapaw. At tinakinap po namin ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Anong sagot? Okay, bitawan ng ating mga daladalaan. Ang kawakan mo ang iyong prayer request habang kumaawit ng Give Love on Christmas Day. Habang kinukolekta ang ating awit sa pag-aalay, Give Love on Christmas Day. People making list. Sabihin mo, Merry Christmas. I love you with the love of the Lord. Amen. At saka yung piling ko sa inyo, pray our country, pray our leaders, the President, the Vice President, the Congressmen, and Senators, lahat sila ipanalangin natin. Yan ang maitutulong natin. Kasi pag nagkagera at nag-away-away, kalaban ng China at
US. Nako, kawawa tayo. Kawawa tayo. Kaya, I believe there is power in prayer. Amen? Ayan, kaya po, we pray for our country, we pray for our leaders, lahat po yan. In every time na kayo magdarasal. Ha? Kasi hindi natin masasabi ang China magaling sa atin dahil sa pinasara ang pugo ay sa kanila yan. O, di ba? So, kailangan panalangin. Okay? At saka yung West Philippine Sea. Yan. So, we need to pray. Yan ang pinakamabinding kwento na panalangin. Amen? Okay. Kay Kristo, sasagana ang buhay ko. Sabihin niyo ba? Kay Kristo, sasagana ang buhay ko. Okay. May the Lord God bless us all now and forever in the name of the Father, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Unang bonus, ito na. Ano isisigaw nyo? Kay Kristo sasagana ang buhay ko. Ano isisigaw nyo? Kay Kristo. Kay Kristo sasagana ang buhay ko. Kay Kristo sasagana ang buhay ko. May inisip na kayo kung anong inyong tatanggapin. Kung ano yung isipin at sabihin mangyayari. Okay. Pag inisip nyo, sasabihin nyo, kay Kristo sasagana ang buhay ko. Yun. Pangalawa, hanggang tatlo. Tatlo kahilingang very special. Okay. Halata kayo, napapahalata kayo, hindi kayo umaten ng Amber kasi hindi nyo alam yung ginagawa sa Amber. Yung po ang Elsaday spirituality. Elsaday spirituality. Kaya halata kayo, dito lang kayo dumadalo. Hindi kayo pupunta sa Amber. O ito na! May overnight tayo, December 21, 22 sa Lunita. Okay, ito na una! Kristo